how Almighty our God is. Diga? Wala namang makagagawa niyan kung di makapangyarihan talaga. Tama? Ayan hindi tayo dapat pinapakiusapang sambahin. Siya dahil the fact that we learned na ang ating Diyos ay makapangyarihan, ay mamangha na po tayo sa Kanya. Ano? Kayo ba'y nagmamalay pa na ang Diyos natin napakabutit, napakadakila? So, Almighty God, kaya ako po'y naniniwala na ang Diyos na pinapakilala ng Biblia ay ang Panginoong Hesus. Dahil ginamit din sa Revelation 1 verse 8, ang tinutukoy diyang Almighty God ay si Jesus Christ. Pakibasa nga natin. Dito sa 17.1, hindi ko nakita ang komentaryo. No? Pero alam niyo ba, ang hirap ipinpoint ng Father sa Bible. Mahirap. Mas madali mong ipinpoint si Jesus Christ kaysa Father. Kasi hindi ka makaka-sure kung yung talatang yun, agad, hindi katulad ng pagpapakilala kay Kristo, obvious agad. Pero sa Father, medyo titingnan mo muna yung bye, dahil mahirap mag-conclusion. Pero dito sa Alpha, ayan, ito, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at nang nakaraan sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Sino ba yung darating? Hindi naman ang Ama. Sino ba ang darating sa lupa na malapit na? Base doon sa binabasa ko, sa aming pinapanood ni Jimuel, si Jimuel, tanda-tanda Dati, magto-2026 na. Kasi ang aming napanood namin, wala namang accurate, bawal ang mag-date. Pero kahit paano, nadadarang mo, napiperceive mo na yung possibility na ang Panginoon ay dumating. At hindi darating ang Panginoon. Sabi niya, darating siya diga? Ngayon, ang punto lang natin, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. So, Panginoong Diyos, may sabi, ngayon at ang nakaraan at darating, ang makapangyarihan sa lahat. So yung Diyos, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ay yun yung darating. Walang ama na darating. Amen? Nabasa ba kayo sa Bible na ang ama ay babalik? Sino yung babalik? Ay siya yung makapangyarihan sa lahat. So, Ikhad. Alam niyo ba yung Ikhad? Ikhad. Sa Hebreo ay yon one Lord, ang ginamit na one ay Ikhad. Ikhad. Napakinggan ko yung debate ng Sabadista at saka ng Catholic, tinuturoan ng right pronunciation. Ang sabi niya ay Ikhad. Ikhad. Sabi naman ng hapon namin teacher, tias. Tias. Talsik ang laway. Tias. Ang mga hapon pag nagtuturo, talsik ang laway. Kaya huwag kang pupunta sa unahan. Basbas na basbas ka doon. Pastor Jess pa na may laging gusto sa unahan, gaya naman lagi sa unahan. Ay di yun, shower of blessing. Sino nakapasok dito si Jane, nakapasok din niya ng, inabot mo pa si anong pangalan? Kamebayasiyama. Kamebayasiyama. Yun ang aming teacher. Tiash. Talaga, kinukorek ang aming pronunciation. Tayo kasi, teos, hindi, teas. Yung ikad, ikhad. Ibig sabihin, united. Kung ang Diyos ay iisa, hindi pwedeng i-apply yung united. Di ka? Saan ka nakakita ang iisa yung nagkaisa? Wala, pero yun ang ginamit na pangalan ng Diyos. Ikhad. So, ang Ama ay Almighty, ang Anak ay Almighty, ang Holy Spirit ay Almighty. 3 persons in one being, sila po ay pari-parihong Almighty. Pero walang tatlong Diyos. Tama, hindi tayo iniwala sa tatlong Diyos. Tayo iniwala sa iisang Diyos sa pagiging united. Ikad. Ikad. Okay. So, the Almighty God. Ano ibig sabihin ng Almighty? Pag sinabing Almighty, having unlimited power. Ibig sabihin ng Almighty, having
unlimited power. Ibig sabihin, siya'y hindi kinakapos. Siya'y laging makapangyarihan. At makapangyarihan sa lahat. Omnipotent. Omnipotent. Ang synonyms niyan ay all-powerful. All-powerful. Synonym din yan ay sovereign. Sovereign. Supreme. Supreme. Having very great power. So, tingnan pa natin. So, ang pinapakilala ng Biblia na Diyos, bukod sa ating inaral na, ay Almighty God. Kaya ang Diyos ay galit sa Diyos-Diyosan. Amen? Hindi pwedeng ikumpara ang Diyos-Diyosan sa tunay na Diyos ng Biblia. Katwiran nila, mali naman yung sinasambang Diyos-Diyosan sa Bible. Bakit? Si Tamos, si Baal. Wala namang resemblance yan sa Diyos ng kanilang sinasabi. Halimbawa, ina ng Diyos. O, di kayo may ina ng Diyos talaga. Ay, pinicture namin. Si Jesus Christ, inailarawan daw nila. Bakit? Si Kristo naman, ang Panginoon daw ikaw, nagpagawa din ng cherubim. Ibig sabihin, gumawa kayo ng image ng cherubim. Ano? So, ang pinagawa niya ay yung magkaharap na. So, therefore, hindi daw masama na gumawa ng larawan na hindi naman sasambahin. Dahil ang Diyos naman ay kayo nagpagawa din ng larawan na hindi naman sasambahin. Kaya kami naman, hindi namin sinasambayan. Inaalaala lang namin ang Panginoon sa magitan ng larawan. Kalahin mo, nalusot yung kanilang mga apologetics. Magagaling din sila. Siguro kung ako makakaharap na yun, tama naman sila nagpagawa, pero sinong inutusang gumawa? Yung nakakamutaktak sa Diyos. Talagang alam na alam nilang hindi talaga ito sasambahin. Tama? Ay ngayon, ang gumagawa, hindi naman ligtas. Hindi naman anak ng Diyos. So, Almighty God. Merong 5 lang ako ibabahaging paglalapat nito, mga kapatid. Itong Almighty God na ito. Hindi ito alliterated kasi nanghiram lang ako. Kung ako, kahit papili-pilipit, pipilitin kung pag magkakatunog yan. Kahit minsan nakakabukyano yung sound, basta magkakatunog. Pero ito, lagi kong aaminin, ako'y nanghiram, no, ng kanilang outline. So, unang paglalapat po ng Diyos ay Almighty. 2 Peter chapter 1 verse 3. Ang Diyos ba ay Almighty? Kaya, tayo magalak. Mamaya, mapapansin natin ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat, pero ang Diyos ay matinong Diyos. Merong tanong sa kung naalaala ng mga Bible students, may tanong dyan sa Bible school. Ay mo kung na-encounter nila yon. Ang Diyos ba'y makapangyarihan daw sa lahat? Opo. So, kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, kaya raw ba niyang gumawa ng bato na hindi niya kayang buhatin? Amen? Makapangyarihan ba ang Diyos sa lahat? Ito yan ito tinabasa ko lang sa aklat ng aming textbook. May mga philosophy talaga eh. Kung ang Diyos ay kayo makapangyarihan sa lahat, kaya ba niyang gumawa ng batong malaki na hindi niya kayang buhatin? Ay na hindi niya kayang buhatin? Lupit nun. Sige pa. Mahirap yun. Gagawa ng napakalaking batong hindi niya kayang buhatin. At kung nagawa niya yon, di meron pa rin siyang hindi kaya. Alin? Yung hindi buhatin. Paano yan? Salungat din na. Salungat din. Lagay natin, lumusot tayo. Siya kayang gumawa ng napakalaking bato na hindi niya kayang buhatin. Nakalusot tayo doon sa tanong sabi ng Ninang Chari, kaya. Pero may butas pa rin hindi nga niya kayang buhatin. Kung kayo ang sasagot, ano yung matinong sagot doon?
Ano na? Hindi ba explain? Si Brother Engineer Robert. Sige. Yun. Di kaya pa yun suspensan ay tinukso ng Diablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ikay magpatihulog. Ang Diyos hindi pa sikat. Diga. At saka sabi, huwag mong sagutin ang mangmang sa kanyang kamangmangan. Sawayin mo ang pantas at siya lalo magpapakapantas. Pero mga walang kwentang tanong ni ng Chari, tulugan nyo na lang. Wala naman yan. Wala naman yan. Meron pa nagtanong, ang Diyos ba'y buhay? Oo. At ang Diyos ay nahinga. Ang Diyos ba'y nahinga? Ang Diyos ba'y nahinga? Nahinga. Nahinga ang Panginoon. Paano kung walang hangin? Paano kung walang hangin? Makakahinga ba ang Diyos? Okay. Ito yung mga kabulastugang yan. Okay. Yan na yung ma-encounter niyan. Kaya si Eli Soriano nang tanungin, naging ang labasan ng Diyos abnormal. Malaki ang puwit, walang tuhod, walang ano. Nung i-drawing ng mga philosophy, talaga ang Diyos ay lumabas na abnormal eh. Kasi mayroong anthropomorphic expression. Ano ibig sabihin ng anthropomorphic expression? Ang Diyos ay gumagamit ng mga sangkap ng tao, ng bagay ng lupa, para lang makommunicate tayo. Alam ba, gumagamit ang Diyos ng illustration ng mata. Ang Diyos ay may mata. Kasi doon natin siya madaling maabot. Pero hindi natin alam kung talagang may literal na mata talaga ang Diyos. Ay, meron pa nga sinabing, doon sa Bible na puro mata. Ano yung pinya? Ang Diyos sinabihan ng ilong. Ang gandang lalaki ng Panginoon. Meron ngang paniniwala na binubusong ang Trinity, magkakabit na 3 tao ng magkakamuka. Kasi hindi talaga kayang ilarawan ang Diyos. Gumagamit lang siya ng mga bagay para kahit paano maunawaan natin in a surface way. But on His real being, substance, we cannot fully fathom God. Kung maaabot natin ang Diyos, hindi na siya Diyos. Amen. Pero masaya na rin tayo na maintindihan na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Una, ano sinabi ko? 2 Peter 1 verse 3. The God of the Bible na pinapakilala ng Bible. Pakibasa nga. Para tag-ulan pa rin tayo, ano? Maraming palaka. Okay. So, ibig sabihin, kung kayo ang ano diyan, ano yung paglalapat ng kapangyarihan ng Diyos, ng Diyos ay Almighty. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos ay nailalapas sa ganito. God's power provides all we really need. Amen? Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal. Yan pa maganda. Banal na kapangyarihan. Tama? Ano kahit ang Diyos ay kapangyarihan hindi banal? Siguro kung ano na lang maisipang gawin. Ano? Bibigyan kita ng 10 ilong. Tapos garni pa. Siguro, kung ikaw ay kaya mong gawin ang lahat at hindi ka matino, ano kayong mangyayari? Pero ang Diyos ay may banal na kapangyarihan. Kaya yung prosperity gospel, manood kayo at naiintindihan nyo kung sino ang Diyos, mangingilabot kayo. I command a cloud in Jesus' name. Nauutusan. Pati in the name of Jesus, in the name of Jesus. Para baga ang Diyos sunod-sunuran sa isang minister niya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi ganun. Siya nagpo-provide talaga doon sa pangangailangan lang natin.
Amen? Tama. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa magitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa magitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian, kagalingan. So, una, God's power ay hindi tayo pagkukulangin. Walang kulang sa Kanyang nilikha. Amen? At wala rin namang sobra. Kaya ang ating buhay, ang daigdig ay hindi yan kulang. Merong ako napakinggang nagdidebate kung daw ang mundo, ang ating universe ay nababawasan o nadadagdagan. Kung kayong tatanungin, ang universe ba nadadagdagan o nababawasan? Sino nga sagot? Ayo, pala. Fix na yun. Halimbawa, ang tubig, hihigupin sa itaas. Di nagkulang ang tubig. Hindi, papatak din naman yan. Di ka? Naghukay doon, kinuha ng panambak. Ay, hindi man dinala sa buwan eh. Sa lupa din naman. Tinando pa rin, hindi nagkukulang. Within, sa universe, jurisdiction ng universe pa rin. Wala nalabas na nilikha ng Diyos sa kanyang universe. Tama ba? Kaya huwag na tayong matakot. Ang Diyos lalo kang anak ng Panginoon, hindi bagay, magsisi tayo sa ating pag-aalala. Kasalanan ang mag-alala. Amen? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi papalya sa pagkatagpo sa pangailangan ng kanyang nilikha, lalo ng anak ng Diyos. Tingnan po natin ang Efeso 1:19-21. Ano sabi diyan? And then 3 verse 20, pakibasa. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, na kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang buhay ay mag-uli sa mga patay, at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Verse 21, sakay ibabawa ng lahat ng pamunuan, at kapamahalaan, at kapangyarihan, at pagsakop, at sa bawat pangalan na pinangungusap, hindi lamang sa libutan ito, kundi naman sa darating. So, ano yan? Ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay tawag dito, hindi mapapatungan, nangingibabaw. Saka ibabawa ng lahat. Kaya we are fully sustained. We are complete in the power of God in Christ. Hindi talaga tayo kukulangin. Ang kulang sa ating pananampalataya, hindi yung kulang ang ibinigay ng Diyos, ang kulang sa ating pananampalataya. Mga ama, mga ina. Tayo kasi ang subject kalimitan ng pag-aalala, yung mga ina, yung mga young people, hindi. Hingi lang ng hingi yan. Pero ang mga magulang dyan ang subject lagi ng pag-aalala. Pero magtiwala po kayo, bit pa tayo nagbabasa ng Diyos ay Almighty? Tama ba, Sister Nora yan? Tama ba, Sister Sister Aurea? Is your God Almighty? Ano ba ibig sabihin ng Almighty? Isa sa pangalan na ginamit sa Almighty, El Shaddai. El Shaddai. Ano ibig sabihin ng El Shaddai? Almighty God, the source of all blessings. Almighty God, the source of all blessing. So yun ang unang paglalapat ng kanyang kapangyarihan. Hindi tayo kukulangin. Naalala ko yung preaching ni Pastor Lorena pagdating sa eschatology. Sabi niya, ako'y naniniwala sa losing salvation. I believe in losing salvation. Sabi niya, kapag nawala ang Diyos. Yun. Ibig sabihin, nawawala ang kaligtasan kapag nawala ang Diyos.
Ngayon, ang tanong, ang Diyos ba'y mawawala? Ay di, hindi mawawala ang kaligtasan. Amen. Be happy naman kayo doon. Amen? Opo, hindi. Kaya tayo'y sumaya sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Tayo ngayon nagpapabaya na, hindi pa rin tayo pinagkukulang. Mawawalan tayo pag naubusan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero hanggat ang Diyos ay always Almighty, payapa ang buhay. Efeso chapter 3 verse 20. Efeso chapter 3 verse 20. Pakibasa. Yung? Oh, ang ganda, diga? Makapangyarang gumawa ng lubhang sagana, hindi gifate, nang higit sa lahat ang ating hinihingi. Yun ang hindi natin alam. Tayo nakapokus doon lang sa atin, pero ang ibinigay naman ng Diyos ay sapat, higit. Diga? Kasi ang hinihingi natin ay mababaw, pero ang ibinigay ng Diyos, sapat at umaapaw. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Yan nga si Tomas, hindi na mo problema eh. Tapos problemado, daig pa tayo ni Tomas. Okay, Isaiah 55 verse 9. Isaiah 55 verse 9. Ano kahit nasa langit nga si Tomas, ano? Hindi na rin masabi, yan eh, pagpupunta din eh. Pastor, ako'y sa Panginoon. Abay na ay may kiyanang gayaan. Kung nagbago na, ay oo, ako'y sa Panginoon na eh. Ano kahit nauna pa yung mag-rapture? Ano? Sapagkat kung paano ang langit ay mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip sa ganyong pag-iisip. Okay. So, yun pala'y ang ibig sabihin ni kalaliman. Ang ating naunawaan sa provision ng Diyos, kung ano lang yung ating gusto. Pero ang Diyos ay nagbigay na ng higit pa sa ating gusto. Amen? Okay, number 2 na tayo. Ito pa ang magandang portion din ito na nakita ko din eh. Una, God's power provides all we really need. Tama? Yung cellphone naman hindi naman talaga kailangan natin yan eh. Ano ba yung mahalagang pangailangan na hindi niya pinagkait sa atin? Amen? Okay, number 2. God's use of power depends on His will. God's use of power depends on His will. Kaya yung sabi kanina na ang Diyos ay hindi uto-uto. Kasi ang Diyos naman, hindi mo pwedeng utusan. Kaya kayo pag mananalangin, don't command God. Makiusap tayo. Anong pakiusap natin? Loobin mo nawa. Naintindihan nyo ba yan? Ang kapangyarihan ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Lahat kaya niyang gawin. Basta gusto niyang gawin. Tama? Alam ko, Panginoon, makapangyarihan ka sa lahat. Patamain mo man ang aking numero. Hindi ka didinggin ng Panginoon dahil hindi niya gusto yon. Amen? Panginoon, ako'y nakakita ng saksak, ang gandang babae, hindi nga lang ligtas. Lord, makapangyarihan ka naman. Huwag kang manalangin na obvious namang hindi niya kalooban. Amen? Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay lapat sa gusto niya. Kaya ang iyong hilingin, yung gusto niya, expect. Pag ang hinihingi mo yung gusto niya, darating talaga yan. Pastor, paano ko malalaman na ako hihingi ng kanyang kalooban? Actually, mga kapatid, kung Kristiyano ka, hindi ka na dapat nagtatanong ng ganon. Bakit? Baka hindi ka nagbabasa ng Bible.
Gusto mo ba malaman ang kalooban ng Diyos? Ito yung kalooban niya. Amen. Huwag niyong ipilit pag ayaw ng Diyos. Huwag. Hope 42 verse 2. Ano sabi diyan? Pakibasa. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Yung akala, yung gusto, yung plano. Ano sa English yun? Ba't akala? Akala ko yung ano eh. Ano sa English? Ano sa English? Ano sa English? Yun. I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Thought naman. Ano kaya sa Hebrew? Ibig sabihin, wala siyang inisip, wala siyang pinalano, wala siyang ginusto na hindi mangyayari. Tama? Ayan, medyo malalim ng usapin yan. Malalim ng usapin yan. Baka kayo magtanong na naman sa akin ng mga ibig sabihin, Pastor, kaya lumabas ang kasalanan, gusto rin niya. Basta walang lumabas, pag siyang gumusto, mangyayari. Tama? Pag hindi niya gusto, huwag mong ipilit. Mahihirapan ka laang. Amen? Tingnan pa natin yung isang kitongin. Doon sa Luke chapter 5, verse 12 and 13. Luke chapter 5, verse 12 and 13. Ito ba yung kitongin? At nangyari samantalang siya ay nasa isang mga bayan, narito may isang lalaki na lipos ng ketong. At ang makita ni Jesus ay nagpatira pa siya at namanhik. Kaya mga kapatid, yung nalapit sa Panginoon, don't command the Lord Jesus Christ. Magpatira ba siya at namanhik sa kanya na sinasabi, Panginoon, ano? Kung gusto mo. Bakit ganun? Ba't ganun ang wordings? Ibig sabihin, hindi lahat ng karamdaman gustong pagalingin ng Diyos. Huwag kayong maniwala dyan sa mga healing crusade na yan. Na parabag basta mula ang kakalbitin ng Diyos ay gagaling na. Mayroong ano yung nakakakorne, basta lang, tinurok mga nga talang, nakakanig, ginagawa nilang, minsan nga, hindi ako nagpo-post ng mga hell na nakikita ko sa Bible. Kasi mga kapatid, parang nagiging light ang dating ng hell. Hindi ako basta nasakay sa kanilang mga inaano eh. Ang hell, hindi mo kayang i-describe kung anong hirap. Ngayon, ito mga kapatid, ang Diyos ay nakakapagpagaling. Tama? Kaya niya magpagaling kung gusto niya. Ay, minsan yung umatend ng isang, ewan guys, prayer and fasting yata yan. Ako pa naman ang natawag mag-pray. Parang ang pasyente ay 50-50 na. So, bago magsimula, tinawag muna ako mag-pray. Ipag-pray yung may sakit. Eh, siyempre, ako natawagan. Hindi ako nag-pray, Lord. Alam mo, pagkagising ko, maya-maya pa ng kaunti, patay na po yung ating pinagpipray. Parang ako'y napahiya naman sarili ko yan. Ang hina mong manalangin. Tamo, ikaw pa natawagan ko mag-pray, patay na. Hindi, kasama na lasa nun. Sino nakakasama ko doon? Sino bang pinag-pray? Kapatid yata ni Oyet. Kapatid ni Oyet. Ang pangalan si Elsa. Kilala niyo ba si Elsa? Kami nasa prayer and fasting. Nabalita namin siya ay dying. Parang na-stroke yata, nagkaroon yata ng sa utak. Sumabog yung utak sa, yung ugat sa utak. May dugo na. Nagbe-bleed.
Ang tawag doon? Aneurysm. So, sumabog na yan. Ngayon, ako'y pinatawag. Pastor, pag-pray mo nga yung kapatid. Ay, sino ka naman tatanggi doon? Naikiusap eh. Amang makapangyarihan. May pagalingin mo. Hindi pa nagtatagal pagmulat eh. Patay na ho si Elsa. Eh di, kung ikaw ang isip ko lang, ano gagawin ko? Hindi ko pwedeng utusan ng Diyos ay salamat kung pagalingin ng Diyos. Kasi makikita mo diyan kung ibig mo. Walang imposible sa Diyos, kaso lamang siya'y gumagawa doon sa gusto niya. Di kaya kaya naman niyang iligtas ang lahat? Di ka, kahit nga yung nasa impyerno na, pwede niyang iligtas pa yon. Alisin yun doon. Kung gugustuhin niya, pero hindi. Meron siyang gustong iligtas at pasensya na. Hindi naman tayo pwede magmalaki eh. Kaya nga biyaya yung naligtas. Hindi naman tayo mas magaling doon sa hindi naligtas. Salamat, may pinaburan siya. Dahil kung gugustuhin niya, walang imposible. Kaya nga nung buhayin niya si Lazaro, binanggit ang pangalan, Lazaro, bumangon ka. Dahil kung sinabi ng Panginoon, patay, bumangon ka. Lahat bangon. Bakit? Ay makapangyarihan na ng Diyos eh. Pag sinabi niyang patay, bumangon ka, binigyan ng pangalan. Bakit? Baka pati yung kadais bumangon din. Nagkuman siya eh. Bumangon ka. Naintindihan niyo ba yan? Maging sa panahon ni Kristo, hindi lahat na may karamdaman gumaling. Kaya yung ngayon, yung mga usong ngayon, mga pastor na parang automatic, ipanalangin mo, gagaling. Tapos pag hindi gumaling, kasi ang hina ng pananampalataya mo. Ikaw pa nasisi. Talagang hindi matanggap na hindi talaga lahat ng gusto gumaling, gagaling. Ang ating panalangin nila, yung mamamatay, maligtas. Tama ba? So, wag naman kayo magdaramdam. Kaya nga, Pastor, pinasasama ko lagi sa inyong prayer, lalos pastoral prayer ng aming karamdaman. Tapos yan, kung hindi na naatin, ang hina nyo palang manalangin. Hindi gayon yun. Ako ay mananalangin para sa kanila, pero yung hilahin kong Panginoon, pagalingin mo yan. Hindi pwede. Kaya rin ngayon nakikiusap, sino naman tayo para hindi? Kaya ang ating panalangin, Lord, luubin mo nawa, marapatin mo nawa, pasuyo po. Yung nga ang comment lagi sa ni Pastor Raste Pakinggan niyo si Pastor Elo manalangin, laging pasuyo po, Panginoon. Ginawa na akong doon. Bakit? Naiintindihan ko, I cannot command God. He is the sovereign one. May problema kayo? Ano yung problema nyo? Lagi kayong tulog. Okay. Walang problema talaga yan. Ay, yun may hindi ko kayo panalangin kasi baka hindi gustong ikigisingin. Wala akong magagawa. Soberano doon naman. Soberano yan ang Panginoon. Ibig sabihin, walang limit sa kayang gawin ng Diyos. Ang naglilimit lang ay yung ayaw ko Amen? Kaya mapalad ka kung napasama ka doon sa gusto. Ang daming may sakit, salamat doon sa napagaling. Amen? Sa panahon niya, ang daming lumpo. Minsan, si Utoy, may sinatakbo ng utak Dati, nabasa ko sa Juan, sa Matthew. Panginoon pala yung nagpapagaling ng pilay. Lumpoy lumakat Sayang kung nasa panahon ka ni Jesus Christ. Alayin mo, nasasabi sa akin ni Utoy, sabi ko noon, Utoy, kung nasa panahon ni Jesus Christ, di patay na ako. Oo nga naman. Ay, salamat, Daddy, kahit ikaw ipilay, mahal naman kita. Nakakatuwa yung aming banding namin, nag-churches kami. Galit na galit pagtalo ko. Daddy, ako na may panaluwing. Pinahihirapan ko talaga siya. Gusto ko siyang ma-challenge. So, ang puntos ko mga batid, ang Diyos ay Almighty. Pero don't expect na gagawin niya ang lahat. Amen. Kung kayo nagre-request sa akin, Pastor, pakipanalangin, garne, salamat kung dinggin ng Panginoon. Huwag naman kayong matitisod kung hindi. Katulad na nangyari sa akin, ako ang tinawag. Wala pang 5 minuto, Pastor, patay na ho. Ako na si Madam pa na may lapit siya, Daddy, ikaw ang nag-pray doon. Siya pa nagpaalaala sa akin
Ay, ano kang gagawin ko? Eh, pinag-pray ko naman. Di ka? Eh, kayo lumagay doon. Eh, medyo ako yung may din. Eh, ako ang tinawag eh. Ay, hindi man na siya. Eh, inaamin ko namang hindi naman ako magaling sagyang manalangin. Ako yung nagsisikap sa pananalangin. Pero yung aasa akong talagang pagbukas ng faucet, talaga may tubig. Ay, parang kung walang tulaw. Hindi. Kaya salamat, yung mga prayer request sa akin, tinutugon ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Hindi dahil ako yung magaling, kundi kalooban ng Panginoon. Di ka? Opo, ganun po yun. Walang sisihan pag hindi dininig. Ay, ngayon nakiusap, salamat, kalooban ng Diyos pagalingin. Di ka? Pero hindi. At pagka naman gusto ng Panginoon yan, kahit pa patay, kaya niyang buhayin. Minsan nga ako inabulong sa Panginoon, Lord, favor naman. Pwede nga palakarin mo pa rin, kahit garing edad. Pero hindi ko ipilit. Eh kung dito maluluwalhati ang Diyos, Amen? Tama ba? Oo. Merong ang Diyos ay nagpapagaling sa paraang doon siya maluluwalhati, katulad ng kay Lazaro. Pero meron din naman kaya hindi niya pagagalingin, katulad ni Pablo na may tinik sa laman, hindi niya pinagaling. Bakit? Sa kahinaan lalo na hayag ang kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos ay soberano. Ang maganda sa Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay banal at kapangyarihan ng marunong sa lahat. Kaya wag mo nang questionin ang Diyos sa kanyang ginagawa. Hindi pwedeng tayo mas marunong sa Kanya. Ang Diyos hindi para barabay. Maliwanag ko ba? Kaya, halimbawa, talagang tayo naman, si David, gano'n kang kaiyak niya nung mabuhay yung kanyang anak na una kay Bathsheba, kung gano'n siyang umiyak, manalangin, hindi nga siya kumain Pero sabi ng kanyang alila, patayin na ho ang inyong anak. Wala na siya nagawa. Siya nagbaka sakali na may buhay pa. Pero namatay na, anong gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng utusan ng Diyos. Amen? Pero yung mga pastor ngayon, they can command Jesus in the name of Jesus. Pag hindi naman kumaling, ang liit kasi ng iyong pananampalataya. Si Kristo, may talata sa Bible na kahit sa lugar na yon ay walang mananampalataya, meron pa rin siyang pinagaling. Kasi ang magpapagaling naman ay siya. Ay tayo na may walang pananampalataya dati, binigyan niya tayo ng pananampalataya para tayo maligtas. Nagiging din, sa prinsipyo ng pagpapagaling, kaya ka niyang bigyan ng pananampalataya kung wala kang pananampalataya, gumaling ka lang. Pero bakit hindi? Hindi ka looban. Amen? Pinagpray ko si Kayna. Pinagpray ko si Kuya Bartolome. Pinagpray ko si Kuya Alfred. Sino pang gusto? Sino pang gusto magpa-pray? Pila na. Tumawag ako kay Kuya Alfred. Kuya, ako'y tuwa sa iyo. Ako'y bless sa iyo. Grabe ang paglilingkod mo. Umiyak kayo, Pastor. Salamat, Pastor. Hindi ko alam, mamamatay na. Pero kami nagkausap. But God knows how I pray for him. Pero hindi ko. Ay, yun ang takda na ng Panginoon Tama ba? Oh. Eh siya ang kita, pinagpipray ako makalakad. Ba siya doon nakaginip, nakakalakad na. Sabi ko naman sa kanya, sana hindi ka na gumising. Nakakalakad na daw ako Kami kung magbiruan na yun, iinam Kung ako sa iyo, hindi ka na gumising. Kasi mahal niya ako Friend kami Doktong bituka kami noon Basta kami nagbabatid, ang cute! Ganyan lagi kami ang batian yan. At ipinagpipray pala niya ako hanggang ngayon makalakad pa. Ay napanaginipan daw niya. Ay, hindi man ako naimik. Yun lang ang inimik ko. Hindi ka na sana gumising. Ano? Eh siguro, sa kapapanalangin, napanaginipan na. Gaya naman yun Ibig sabihin, mahal talaga ako ni Pastor Franklin. Mahal talaga ako na yun. Ano? Iba may pinagsamahan, San Miguel Bear. Ano? So, siguro magandang panahong ipaunawa ito sa inyo. Hindi ko tatanggihan ang inyong mga request. Amen? Talagang welcome kayo. Pero wag niyo naman akong ilalagay sa tayong Diyos. Nananalangin ako. Pero kung ano yung kalooban ng Diyos. Matagal ko na kayong, yung tutulog-tulog, matagal ko kayo pinagpipray
Sana Panginoon. Wala, hindi yata kalooban. Amen. Praise the Lord. Amen. So, ang Diyos po ay, doon sa Mark chapter 14, verse 36. Kahit nga si Kristo nanalangin, di ka? Siya yung talagang ultimate example of humility. Siya yung talagang perfect na siya ay nagpasakop talaga sa kalooban ng Diyos. Okay. Ano sabi ng Mark? As kanya sinabi, Aba, Ama, mabatang, may pangyayari sa iyong lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa anasarong ito. Sabi ng Panginoong Sus. Ngayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kaya ba ng Ama na iligtas siya sa Kalbaryo? Hindi niya gagawin yun. Bakit? Yun na nga nakapanukala before the foundation of the world. Alam mo kung bakit may panukalang before the foundation of the world, nakapanukala na rin before the foundation of the world yung kanyang hinirang. So, bagaman kung pang-taong pananaw, dapat iniligtas ng Ama. Nung wala siyang kasalanan nakakaawa, hindi gano'n ang Ama. Hindi magbabago ang kanyang layunin. Amen? Kaya kahit inosente para sa makasalanan, papatayin ng anak. Kasi yun ang nakapanukala. At hindi yun masama. Ano? Kasi mababaw din tayo tumingin ng mabuti. Minsan, ang mabuti sa atin, yung pabor lang sa atin. Tama? At ayaw natin magkasakit. Yun ang pabor sa iyo. Ay, paano kung gusto ng Diyos kayo magkasakit? Ako yung iniwala, maging pagkakasakit, yun ay nasa plano din ng Diyos. Bakit? Diyan ka sincerong manalangin. Diyan mo tinatawagan ng Diyos ng ayos. At diyan ka minsan hindi nagyayabang. Pero pagka nasa iyo lahat, ay yabang-yabang mo Di ka? Kaya matakot tayo sa Panginoon. Amen? Pwede niya tayong pakialaman. Ang Panginoon Jesus nga ganun yan Matthew 6 verse 10. Matthew 6 verse 10. Ano sabi diyan? Ako nga. Kaya minsan, wag kayong matitisod. Wag kayong matitisod. Ano ibig ko sabihin? Kasi pwede niyong isipin garne Ako nung kami bata pa, ang tiyo ko magaling maghanap ng albularyo. Pumunta kami sa hinulugan taktak. Nag-break. Sub-sub kami lahat. Yung nakarating na kami. Napataktak. Sa hinulugan taktak, kami lahat taktak nung nag-break ang jeep. Tanda na tatay yan. Hinulugang taktak dyan sa saan nga ngayon? Antipolo. Tama, Antipolo. Doon tayo sa Antipolo. Alam, may pagtapat ng hinulugang taktak, kami napataktak talaga. Kaya hindi ko malilimutan yun Nag-break ang jeep. Taktak kami lahat paunahan. Tanda din ng tatay yun. Hindi ako nagbibiro. Ngayon, ito rin ang hindi ko malilimutan. May nag-alok sa inay ng dahon na wala daw pwede mag-picture na nakukuha yung dahon. Galing ng panluloko. Pero nang inay mag-picture, nakuha na niya lahat ng dahon. Ay siya, kayo'y may kaloob ng panggagamot. Kung ako sa inyo, dalhin ninyo yung inyong pilay na yan. Doon, sa inyong pinagpicturan. Ba, yung inay na may paniniwala nga, may udyok pa ng tsutede. Ang aking tsutede, stroke. Di kami bit-bit doon. Ang nakakatawa yung nanay, malabo ang mata, tinapala ng sahing din Nung umuwi ko, hindi buhat Ay silam. Sari-saring karanasan yung aming naranasan doon. Ngayon, ito. Umakyat, kamay dyan, sa may tawag natin dyan, mataas na lupa ba yun? Magnos. Diyan yan. Buhat ako. Kaya mo, tatay, buhat ako doon. Bundok din, halos bundok. Alam mo, nung dumating kasi may manggagamot, ang kanyang anak, kambal, parehong lumpo. Kalay mo ang inay, napaniwala doon sa picture Ngayon ko lang naman naintindihan kay Kristiyano na. Naisip-isip ko Ako, pagagalingin. Kanyang anak, dalaway, lumpong pareho. Ngayon ko lang naintindihan kay Kristiyano na. Kaya iniisip ko, baka naman kayo magkaisip din,
Huwag na natin ipaghinga ng prayer request ang pastor. Ay siya ngayon hindi palakarin ng Panginoon. Ano? Bakit? Dinitin ko lang sa inyo, hindi lahat kalooban ng Diyos. Amen? Ang Diyos ay Almighty, pero hindi lahat niya gagawin kung ano lang yung gusto. Kaya ang ating halugugin sa Bible ay yung kanyang gusto. Amen? Paggaling sa pag-ibig, isang step na yan, dapat believer din. Pero kung sino sa kanila, ipag-ayuno mo. Malay mo, lalaki din ang sayo. Okay. So, ano ba yan? Matthew 6 verse 10. Basa. Gawin ang iyong kalooban sa langit, ganyan din sa lupa. Kung ano yung kanyang kalooban. Kaya pag tayo magpipray, ano yung kanyang kalooban? Amen? Kahit kayong mga young people, kukuha kayo ng course, huwag kayong basta sunggab na sunggab. Ipag-pray nyo rin yan. Hindi niya pat uso, matalino na garne. Paano kung hindi kalooban ng Diyos? Kaya meron akong kilala, lahat niya ng course nakuha. Yun ang maganda sa kanya. Lahat ay na-major. Tumanda na sa kaaral. Hindi alam kung saan ang kanya. Kaya maganda pinagpipilay din. Paano malalaman? Sana yung kurso mo, hindi maglalayo sa iyo sa Panginoon. Amen? Oo, diyan malalaman. Kasi ang ginhaway nasa kalooban ng Diyos. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Pagkalooban niya. Okay, practical na usapan. Kalooban ba ng Diyos nasimba ka o hindi? So, wag ka na mag-pray, Lord, sana hindi ako makasimba. Hindi ka tutugunin ng Panginoon. Pag tinugon ka, ibang Panginoon ang tumugon sa iyo. Amen? Obvious naman, nasa Bible yan. Amen? So, Matthew 6 verse 10. Okay, number 3. Ito pa, maganda. God often uses His power to produce internal transformation. Bakit? Alam niyo ba kung walang kapangyarihan ng Diyos, walang kayang magbago ng buhay. Amen? Tama ba yan? Kaya nga naligtas ang tao, involved ng kapangyarihan ng Diyos dyan. Amen? 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Kaya nga, hindi kami nangangihimagot, bagaman ang aming pagkataong loob sa pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kalimitan ay ginagamit sa pangloob na pagbabago. Tama? Kaya yung magbago, yan ay kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi atin. Kaya the more you experience na pagbabago, paglago, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo talaga available. Dito na lang tayo sa Sa John chapter 3, verse 3. Ephesians chapter 2, verse 1. Sino makakabuhay sa patay? Galingan mo na ang paliwanag mo. Merong napakinggan itotodo ko na. Gagalingan ko na. Parang, kaya nahubog ko yung kausipang, kung ang tao ay naliligtas sa galing ng pangangaral, wala sana napahamak sa panganahon ng pangangaral ni Kristo. Naintindihan niyo ba yan? Kung ang pangangaral ay hindi ko sinasabing wag galingan. Pero kung dyan aasa, wala sanang napahamak sa panahon ni Kristo. Bakit? Sino ang huhusay pang mangangaral kay Kristo? Pero lahat ba ng pinangaralan niya naligtas? Apostolis nga na hindi pa naligtas. Salamat naman, lahat yata naman dito iligtas na. Lahat ba dito iligtas na? May labas sa ilong. Lahat ba dito iligtas na?
Abay, magsaya kayo. Hindi, biro ang ikiligtas. Talaga, kalain mo, ligtas ka na. Yung iba hiwagang-hiwaga diyan Kung papatulang ko lang yung mga nabarga sa akin, walang katapusan Hindi ko na pinapansin. Kung hindi nyo maunawa ako, iligtas na, wala akong magagawa. Nag-try naman ako ipaunawa sa inyo, ayaw nyo Ayun magagawa ko, pinaunawa sa akin na ako'y tiyak mo ako'y palangit. Paano ko masasabi? Ay, wala naman akong hilig sa Bible dati, ako'y mahilig na ngayon. Amen? Ako'y masaya sa kasalanan, bet ako'y malumbay na ngayon. Wala akong hilig sa pagtitipon pag sa Bible, bakit gusto ko na ngayon? Tama? So, maliwanag, last. God's power is often displayed through our weakness. Kaya hindi ho laging kalooban ng Diyos ni magaling at pagalingin. Naintindihan niyo ba yan? Pakibasa ng 2 Corinthians 4 verse 7. Ano sabi dyan? Papabasa. Amen? Kasi ang kailangan naman natin na hindi patunayan tayo. Amen? So, ginagamit ng Diyos si Samson, si David, ang mga matipuno. Pero hindi laging ganun. Ginagamit din ng Diyos yung mahihina na walang may pagmamalaki. Dahil ang pinakamahalaga, kung ikaw man ay malusog, matalino, sikat, magaling, alam ng Diyos na mababa ka. Kaya hindi mo pa rin ipagyayabang ang iyong tinatangkilik. Amen? Alam ng Diyos na maluluwalhati pa rin sa iyo yan, Diyos. Kasi kahit gwapo ka, maganda ka, sexy ka, parang ang walis, parang ang lambanog, talagang ganyan ka ka-sexy. Pero bakit pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Kasi alam naman ng Diyos ang puso mo Pinalalago ka ng Diyos sa iyong puso mo Hindi ka magyayabang. Yung iba naman, baka naman pinapangit. Bakit? Pangit na pangit piling pogi. Amen? Kaya ganito ang daming kapansanan. Bakit? Baka kung iti pag-itiyan alam niya Baka iti feeling somebody. God knows everything. Amen? Kaya merong mayaman, pinayayaman ng Diyos. Bakit? Alam niya, para si David, lahat ng ito'y iyo. Kami nagbibigay, iyo din. Kahit payamanin ko yan, bakit? Ay hindi naman inaagawan ng gloria ko ito, hindi ko ito payamanin. Bakit? Nananaginip pa lamang ay Superman na. Amen? Amen? Ang Diyos ay marunong. Ang Diyos ay marunong. Basta ang ating palinawin, pwedeng mahayag ang Diyos ay yung mga gandang katangian, pero nahayag din ang Diyos doon sa mga mahihina. Kaya hindi kasalanan ang maging mahina. Hindi naman kasalanan ang maging magaling. Basta ang common ground, dapat si Jesus ang naluluwalhati. Tignan niyo ngunit taglay na, sa mga anak niyo, mayroong kasabihan garne, ikaw, talino mo, engineer ka. Ikaw, talino mo, abogado ka. Ikaw, bobo ka naman, magpastor ka na lang. Di ba gano'n, may mga kakawikaan gayon? Para pagkabubo, pastor na lang. Hindi, mga patay, sadyang may kanya-kanyang kalidad. May kanya-kanyang may kanya-kanyang ibinigay ang Panginoon. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Kaya biyaya talagang God Disciple Baptist Church, walang may pagyayabang. Bakit? Tiyak na hindi ko dahil kaya nagtagumpay. Amen? Dahil kung ako ang dahilan, ay doon pa lang sa paghayo ay wala na ako. Sa taas ng pinag-aralan ay wala na ako. So bakit nang may nangyayaring ganito? Bakit? Para ang mahayag ay ang kalakhan ng Diyos.
Amen. Kaya ang pastor niya hindi nahiya magsabing, hindi ako magaling. Amen? Yung iba naman, dahil ang layo nila gustong manira, sadya naman ibigay kayo ng pastor. Yun, may mga ganun. Immature yun. Amen? Pero yung kayo matured, matuto. Pastor Alex, lagi na pag ako'y kinakamin. Pastor Eloy, hindi ka pa napunta ng pulpito. May mensahe ka na. Pag magandang utak, yung akin ng pinsan, nakakuha nga kayo ng kasama, ay buhati naman. Okay, tama yan. Iba-ibang tao. Sana dito. Kumusta ang utak nyo? Ha? Amen? Huwag niyong pagkukumpa-kumparahin ng pastor. Meron ang napahinga kung pastor lang namin na rin. Siguro ang ganda ng aming gawain. Pastor naman nagsabi, kung yun sana ang miyembro ko. Maganda sana din na, wag. Inilagay ako dito, inilagay kayo dito, kasi dito tayo gagamitin ng Diyos. Amen? Minsan nga ako nabiro ni Pastor Michael, grabe mo, tol. Laging tol ang tawag yun Tol, ang bigat mo. Mga miyembro mo, engineer. Ay tinutukan niyo yung mga kapatid niya. Ay para si Digong, napanood niyo ba si Digong? Ako'y tuwan-tuwang manood doon kay Digong. Ako naman simple lang. Ito, mga valedictorian yung mga yan. May pinabanggit ang pangalan. Talagang valedictorian yan. Mapatatalino yung mga yan. Ako naman, masaya na ako maka 70, 75. Pero sa awa ng Diyos, trabahador ko yung lahat ng yan. Trabahador kong lahat ng yan. Talino ni Henry. Ay, sorry ka, Henry. Trabahador kita. Pero siya na may nagtatrabaho, hindi sa akin. Sa Diyos. Dahil pag si Henry magtatrabaho dahil sa akin, lugi yan. Lugi. Dapat tayo nagawang lahat dahil sa Panginoon. At ako'y nagpapastor din dahil sa Panginoon. Lahat ay sa Panginoon. Amen? Pag matured ang bait mo, ayos yan. Pero pag hindi, tumitingin ka ng ibang mayroon pang napakinggan nyo ng magaling. Pastor Nay Garni pa. Parang ako yata niloloko niya ng dalawa. Okay, biro lang. Yun pa kabiruan ko yung mga yan. Kabiruan ko yung mga yan. Magbabasketball tayo mamaya. Magbabasketball tayo. Last, 2 Corinthians 12 verse 9. Amen? Maliwanag ko ba? At siya'y nagsabi sa akin, ito na yung tagpong si Pablo'y nagkasakit. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kahit bagkus ako nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya, the more na kayo magpakababa, lalong nakikita si Jesus. Amen? So, yun po ang paglalapat ng kapangyarihan ng Diyos. Walang hindi kaya ang Diyos. Pero tatandaan ninyo, hindi lahat gustong gawin ng Diyos. Maliwanag ko ba? Kaya wag ho kayong lagi mapagpantasya. Mag-isip ka lang ng kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? Ako'y nangangarap na ako'y may 100 aeroplano. May 3 yate. May kapalasyong bahay. Kusina pala'y kundi magkutse. Gumising ka na. Yan ang dapat igigising. Ikaw ay mangarap, Lord, gamitin mo, dalhin mo ako sa iyong kalooban. At minsan yung kalooban ng Diyos higit sa iyong pinapangarap. Kaya mga babae, huwag kayong mangarap ng ala James Yap, ang height. Ala Abarentos ang bilis. Pero ang bait ay ala Tomas. Laging kalooban ng Diyos. Kaya din mga lalaki, mangyayari na yan. Oh. Tiga?
Biyaya na lang, nabigyan ka ng pogi. Tama nga aking asawa. Di ka? Biyaya na lang na ako'y magkasawa ng maganda. Di ka? Biyaya yun. Pero ikaw yung nananalangin ng kalooban. Kaya mga young people, makinig kayo ha, mga young people. Huwag muna ngayon. Kung gusto mo makakuha ka ng prinsipe at prinsesa, sabi ni Brother Henry, hindi ko nalimutan yung nagpipresa young people. Kung gusto mo daw makakita ng prinsipe, maging prinsesa ka muna. Okay. Kung mag-alala ko tayo, patapos na ako. No? Kung gusto mo naman ng prinsesa, maging prinsipe ka. Ang bagaman tayo tatawanan dito, pero seryoso ang salita ng Diyos. Ano? Kayo'y makinig. I-apply nyo yan. Dahil tanyo ha, nung i-apply ng Diyos ang kapangyarihan sa kanyang paglikha, sabi, at nakita ng Diyos na mabuti. Di ka? Nung apply ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buntala ng langit, nakita ng Diyos mabuti. Nung makita niya, i-apply niya ang kanyang kapangyarihan sa tubig, sa bundok, sa dagat, nakita ng Diyos mabuti. Kaya pag ang nangyayari kapangyarihan ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, mabuti. Pero pag gusto mo, masama. Amen? At hindi ang kalooban ng Diyos lagi maganda sa iyong paningin. Kalimitan ang gusto ng Diyos, ayaw mo. Tatandaan niyo yan. Kalimitan ang gusto ng Diyos, ayaw mo. Bakit? Ang nagana sa iyong mata eh. Pero ang hindi mo alam, ang mas maganda yung nakikita ng Diyos. Hindi yung nakikita mo. Kahit anong ayaw mo, Pastor, ayaw ko. Kita ko laging basa ang kilikili. May putok yun. Umayaw ka. Yung isa naman pala, magaling lang tumayo sa electric fan. E di yung makita may damo sa ak. Okay. Ano sabi niyan? May daan na tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang duloy kapahamakan. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Dito, mga yung people na babae, kagaganda. Amen? Kaya pala, huli ka ngayon. Okay. Okay. Pero mga young people natin dito, kapupogi. Amen? Ang mga married natin dito, layot. Ano? So, yun po ang ating pag-aaral. Are you with me? So, wag nating ipilit. Hanapin lagi natin ang kalooban ng Diyos. Tanya si Brother Henry, si Joyce, kanilang love life, walang sabit. Dumaan sa akin. Si Jane at saka si Michael, tama mo yan, hiwalay na agad. Okay, pray tayo. Pray muna tayo. Tayo pray. Panginoon Diyos sa langit, nakakatuwa.